Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Filipino agriculturist, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Happy Philippine Agriculturist Month po. Ella Arshaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw mga ka-agri, maligayang bagong taon pa rin po sa atin. Siyempre, nasa fresh episodes po tayo ng ating programa na kung tawagin po ay Maunlad na Pilipino, kung saan hatid po namin sa inyo ang kalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. At bago po ang lahat, isang panalangin po muna tayo. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to, magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Gintong palay ang pag-asa, sa aking bukid dun ako ay nagsasaka. Sa bawat araw kasama ng kalabaw, sa ilalim ng araw. Habang nabubuhay ako ay sisikapin ko maibigay lahat-lahat ng kailangan nyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Panginoon, naway iyong gabayan ang aming landas. Puspusin ang aming mga puso ng iyong liwanag. Turuan mo po kami magtiwala sa iyong mga plano at bigyan mo po kami ng lakas upang magpatuloy anuman ang pagsubok na darating. Ipinagpapasalamat po namin ang iyong pag-ibig at hinihiling ang iyong patnubay sa bawat hakbang. Tinataas po namin muli ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ng ating Jesus na tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagkakaiba-iba ay nagbibigay ng kulay sa ating mundo. Yan po, no? So, sa mga bago po nating kasamahan sa ating mga tagapakinig, hello po, magandang umaga. Ako po si Ella Arshaga at ngayon po ay araw ng Sabado, January 11, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 2 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course nga po, no, welcome po kayo. Accessible tayo sa online streaming ng dzas.febc.ph and of course sa ating Facebook. Hanapin niyo po yung 702 DZAS FEBC Radio TV. And of course, mga nakikinig po sa kanilang mga PM radio or simply radio sa 702 sa AM band po tayo. Kindly let us know po kamusta yung aming reception kung nasa man po kayo. And of course, malalaman natin ang location ng ating mga listeners, especially po yung mga nag-iwan ng kanilang comments sa ating program link. So once again, we would like to thank you all. Yun po, and sa mga siguro last week, nakapagbatian pa rin tayo ng Happy New Year. So, it still applies kasi parang, fresh na fresh pa yung iba. Hindi last week or parang hindi yung parang second and third day ng January pumasok, like me. So, parang, nakapagbatian pa tayo. Parang, kumbaga, yung first time ulit na nakita mo yung tao.
Yun, kahit medyo lumipas na yung celebration natin. Iba pa rin talaga kapag yung chat ka bumate, tapos in person, magkaiba pa rin talaga yung dating. And lalo na ngayon, in light of recent events, kami po ay nakikiramay. Yun po, medyo sad news po ulit. Kasunod po ng pagdisan po ng aming Assistant Chief for Agriculture and Fisheries Information Division, si Ma'am Oda Rodriguez, ay noong January, kailan nga ba? 7, ay umuwi na rin po kay Lord ang amin pong National Livestock Program Undersecretary, former NLP Undersecretary na si Yusek Davy Savellano. And yun po, condolence po at pakikiramay sa naiwang pamilya ni Yusek Davy. At of course, we would like to greet lang po yung ating mga listeners and supporters of our program. Ayan, so once again, we would like to extend our thanks sa ating mga supporters and listeners ng MNP. Lagi na po, ilang taon na natin kasama. Itong unang nagko-comment po sa atin usually si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang bagong taon, dalangin nating mga ka-Pilipino na umunlad pa ang lahat ng magsasaka at mga segment, maitawid ng maayos. Thank you so much po, Ma'am. Sobrang support namin sa tagapakinig. Sa MNP, kapigising ng maaga para lamang sa inyo. Kumain ng gulay. I guess natutuwa po kayo doon sa namin. Ako man po nung bago-bago pa po din dito sa pag-handle ng ating program natutuwa rin po talaga kapag ka naririnig yung ating kumain ng gulay. Parang nakagana siya kahit ito po yung oras ng ating program. And especially before 6, madilim-dilim pa po sa ating, tawag mo dito? Sa kapaligiran. So ito nga po yung aming nakasanayan, na pagka sa pwesto natin dito sa station, magbubukang liwayway pa lang. Kaya yun, kapareho nyo po, kami po'y natutuwa kapag pinapakinggan yung song na yun. So, we're happy kasi na-note nyo siya dito na, na-remind tayo na pagkain ng gulay, pagkat ang buhay mo ay mahalaga. So, yun. Sama-sama po tayo mabuhayan dito ng loob. And of course, meron din tayo message from Sir Ronald Young. God is good all the time. Wonderful and winnable Saturday morning, everyone. Gayon din po kay Ma'am Nora Cancela. Good morning and Happy New Year po, Maunlad na Pilipino. God bless po. At mula po kay Theodora Rodriguez. God bless sa Maunlad na Pilipino. Mapagpalang bagong taon sa lahat. Yun. God bless. And of course, kanina tayo nag-stop, nabanggit na ba natin si Ma'am Dulce Alicante? Kung hindi po ay good morning po sa inyo. At kay Liwayway Atienza, Epifanio Salvador, feeling ko umulit na siya. So, consider it as an advanced greeting or kung kailan man po. Meron kaming pabaon na greeting sa inyo. So, thank you so much po. Again din kay Ma'am Rosa Arigin, Leonie Datela Sacada Rubio, U. Forcina, Bernardino, and Ma'am Delia Alim de la Cruz. Good morning ba to? Morning po. Morning po. Tapos ang dami po kasing mga emoji na cute, na mga may gulay, prutas, ganyan. So maraming salamat po sa inyong tunghay sa ating programa. So, syempre po, meron tayong mga ahensya nagdiriwang o magdiriwang ng kani-kanila mga anibersaryo at nais po namin niyang ibahagi sa inyo. Actually, last week na-open na po namin yan, yung tungkol po sa events ng ating Bureau of Plant Industry. So, yun po, sa mga naka-catch po ng ating episode last January 4, yun nga po yung ating kinover. And of course, meron pa tayong information dyan to intensify po yung ating info dissemination with regards po sa upcoming anniversary ng Bureau of Plant Industry this month. So that falls on
January 22, wag ko tayo malilito ako, muntikan na ako mabulol doon, pero January 22 po, si Bureau of Plant Industry. Later on, sa ating Batid Ba Ninyo segment, mababanggit po natin ating information dyan. At of course, for the topics po natin naman ng interview for today, para naman po ito magbigay daan sa isa pang anibersaryo na gaganapin din this month. So, this one falls naman po from January 22, January 25 naman, ang Agricultural Training Institute. So, ito po isang ahensya ng gobyerno na may layunin magbigay ng mga makabago at epektibong pagsasanay sa mga magsasaka at iba pa mga sektor ng agrikultura upang mapabuti po yung kanilang kabuhayan at mapalakas po yung sektor ng agrikultura sa bansa. Siyempre po yung keyword natin dito ay mula sa training. Ito po yung mga pagsasanay at hindi natin siya sinisimplify like that, pero para lang mas maintindihan natin, because every agency po or office under the DA family, sobrang dami pong ginagawa. But mainly po, mula lang sa name ni ATI, mga pagsasanay po natin. So, sa bawat anibersaryo po ng ating Agricultural Training Institute, ipinagdiriwang ang mga tagumpay at hakbang na kanilang isinagawa upang maitaguyod ang kaalaman at kasanayan sa larangan ng agrikultura. Siyempre po, ito'y pagkakataon upang kilalanin ang mga kontribusyon ng mga magsasaka, mangingisda at iba pa mga stakeholders. At siyempre, magpatuloy pa po yung pagtutok sa mga inobasyon at solusyon na magdudulot ng pag-unlad sa buong sektor. At with that, isa sa mga gusto nating hindi naman parang i-prioritize. Kumbaga, isa po sa mga napakarami po nilang hatid na serbisyo sa atin, yung ating e-learning for agriculture and fisheries. Ito'y within your hand, fingertips, so to speak, kasi po karamihan sa atin ay nakatutok na po sa ating mga cellphone, sa ating desktop computer, sa mga laptop. So most probably po ipapaliwanag po sa atin ng hepe ng E-Extension Program Management Section ng Information Services Division po ng ating Agricultural Training Institute na si Ma'am Jovina Claire Pawig. Ang tungkol po dito, kung saan siya pwede ma-access, ano po yung mga kurso na meron po tayo. And syempre, tunghayan po yan sa ating 2-part special for today's episode. At bukod po dyan, nabanggit ko na kanina yung ating information na mababanggit or maibabahagi sa Batid Ba Ninyo. Isa po yan yung ating Agri-Trivia segment. Hatid po natin yan. Katuwang ang ating kasamahan na si Ira Cruz. Shout out sa iyo, Ira Cruz. Thank you so much sa atin pong bahaging ito ng programa. And bukod dyan, syempre, nandiyan din yung ating Regions on the Go, ating pong segment na nagpapainit pa. Pero abangan po natin yung update natin sa ating designated region for today. And of course, ang ating katuwang po na DAP or DP or Philippine Rural Development Project. Shout out po kay Ma'am Julie Ace Brandon Arbaraw para po sa Unlad Komunidad. Syempre po ay muli hatid namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At narito na nga po ang ating Regions on the Go. Jovelyn Valenciano mula sa rehiyon Cordillera. Inaprubahan ng Cordillera Regional Project Advisory Board ang mga proyektong pang-infrastruktura mula sa lalawigan ng Ifugao at Mountain Province ang mahigit 957 milyong piso na poponduhan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up noong December 27, 2024. Ang mga inaprubahan ay ang improvement of Santo Domingo Namnama Pocha Halag Farm to Market Road, improvement of Cabaluta Punghal Buyabuyan FMR with bridge, construction of Asipulo Level 2 potable water system, construction of Lagawe water system at ang improvement of Sabangan Canal irrigation system. Layunin ng proyektong potable water system na mabigyan ng malinis at ligtas na tubig ang mamamayan ng Lagawe at Asipulo, Ifugao at ang bayan ng Sabangan, Mountain Province. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga residente ay umaasa sa mga natural na bukal na binuo ng komunidad. Samantala, ang pagpapaganda ng kilo-kilometrong kalsada sa lalawigan ng Ifugao ay inihanda upang mapahusay ang produktong pang-agrikultura.
Ayon kay Ifugao Governor Jerry Dalipog, ang mga proyektong ito ay malaking tulong sa mga mamamayan upang mapaganda ang kalidad at maparami ang kanilang produkto. Ipinahayag naman ni DA-CAR Regional Executive Director Attorney Jeneline M. Duwayan ang kanyang pasasalamat sa mga miyembro ng ARPAB sa kanilang katapatan sa deliberasyon. Nagpapasalamat kami sa mga miyembro ng ARPAB na naglaan ng oras para sa biglaang pagpupulong na ito. Ang iyong suporta ay mahalaga sa pagsusulong ng mga kritikal na proyektong pang-infrastruktura ayon kay Dawayan. Jovelyn Valenciano mula sa Cordillera Administrative Region. Ayan, at maraming salamat po kay Mama Jovely naman po, no, para po sa ating hatid na update para po sa ating Cordillera Administrative Region. And of course, si Mama Jovi po. Hi Ma'am, thank you so much po sa inyong support sa ating ROTG Regions on the Go this week. So yun nga po, no, mula po sa ating ROTG. Madadagdagan pa po yan, huwag po kayo mag-alala. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagpapainit pa. And of course, syempre more airtime for me to say thank you po once again kay Ma'am Jovelyn Valenciano po and to the rest of the DA Raffis CAR. So yung Raffis po, sa mga first time na narinig ito po yung Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng bawat rehiyon po. So for this one lang po, si CAR po yung ating designated region na nakapag-submit po or meron po silang update para sa atin. So once again, maraming salamat po. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayon nga pong edisyong ito ng Agri On Air, katuwang po natin as always ang Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture at atin nga pong isa po ito sa mga personally favorite topics ko At dahil dyan, malugod kong i-welcome sa ating programang Maunlad na Pilipino, katuwang ang Agri On Air segment ng ATI, ang hepe ng E-Extension Program Management Section ng Information Services Division, Agricultural Training Institute. Walang iba kung hindi si Ma'am Yovina Claire Pawig. Welcome po, Ma'am Yov. Kamusta po kayo? Hello po, magandang umaga. Ayun. At syempre po, kagaya po ng nabanggit natin, no, it gives an impression dun sa ating mga listeners na this is not the first time. Hindi ito yung unang pagkakataon na na-feature natin ang e-learning ng ATI for Agriculture and Fisheries. Pero, iti-take natin yung perspektiba ng mga bago pa lang na narinig ito. So, dahil dyan, sa tulong po ng ating panauhin, ng mga ka-agri na si Ma'am Yov, syempre, gusto po nating makilala. Ma'am Yov, ano ba tong tinatawag nating e-learning for agriculture and fisheries? So ayan po, ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang component ng bigger program which is yung electronic extension for agriculture and fisheries or yung e-extension program. So si e-extension po ay may tatlong components, is yung sa Farmers Contact Center, which gives yung farm business advisory services. Tapos itong naman pong e-learning, which is yung sa provision naman po ng parang distance-based na learning sa ating mga clients. Tapos meron din pong components on rice crop manager. So another din po siyang form ng farm and business advisory service. So yun po yung mga components ng e-extension program. Ang e-extension program po ay isang alternative mode ng delivery of agriculture and fisheries services. Yan nga po, no? Sinabi po natin na ito ay alternative. Ma'am Yov, bakit po kaya mahalaga? Ano po ba yung parang naging, kumbaga,
prinsipyo ng pagkakabuo po ng ating e-learning services? Bakit po kaya ito ginawa? Ano po ba yung nakita nating importansya? Okay naman, siguro pwedeng tipunin, lalo na post-pandemic, ganyan. Pero I believe before pandemic, meron na tayo nito. Pero ano lang ba yung parang naging, bakit ba natin siya nakita yung need na gawin? Yes po. Kasi nag-start po actually itong e-extension program noong 2007. And ito na po nagsimula yung nag-wide na yung use ng ICT sa country po. Tapos so yun, nakita na it's a nice mode to maximize the use of ICT to help modernize the agriculture and fisheries sector. So nakita ito na magandang support or supplement sa mga trainings and other activities na ginagawa ng ATI sa pamamagitan ng pag-o-offer ng mga online self-paced courses, mga downloadable resources, at saka mga advisory services. At dahil nga po ito, no, since 2007, matatag ang network po ng bumubuo sa ating e-learning courses or yung site natin, Ma'am Yov. Sino-sino po ba yung mga, kumbaga, proponents ng ating serbisyong ito? Oo. So, nabuo nga itong Electronic Extension Program through the Department Order Number 3 Series of 2007, which designated yung ATI nga to lead in the provision of electronic extension services in the country. So, etong e-extension, si ATI talaga yung nagpasimula. Pero, binuo ito katuwang ng mga ibang agencies ng ATI, ng TA. Kumbaga, nandyan yung Bureau of Agricultural Research, yung PhilSCAT, yung PhilMec, naging kasama din po natin yung DOSTP card. Sila po yung mga isa sa mga kasama sa pagbuo ng mga naunang mga courses na in-offer dun sa e-learning. Hanggang sa lumawak na po yung network, nagkaroon na din po ng mga partnerships with universities, including yung sa Xavier University at Ateneo de Cagayan. Yun po yung mga yung mga nagkasama namin nung simula ng e-extension. At ayun nga po sa ating pag-uumpisa ng ating ESS, tama po ba yung ating abbreviation? Nasa ilang kurso po tayo nag-start niyan, Ma'am? Bali nung na-launch ang e-learning noong 2007, nag-start kami ng may 5 pilot courses on various commodities like crops, livestock, marine and fisheries, at saka social tech and sustainable agriculture. At ito pong panimulang kurso na ito, mga kurso na ito, Ma'am, hanggang ngayon ba nasa pa rin natin yan or parang nag-evolve na rin? Nag-evolve na rin actually kasi recently nilaunch namin yung bagong e-learning website nitong December 2023 lang. At mamaya ibibigay natin sa ating mga tagapakinig o taga-subaybay yung kumbaga link para by the end maalala nila. Pero ma'am, dito po sa ating, kasi syempre ito po minimeri natin or parang ipinakikilala natin lalo na dun sa mga hindi ganoong kapamilyar, yung teknolohiya na or yung pamamaraan ng pag-aaral na talagang sa tulong po ng ICT, kagaya po na nabanggit natin kanina. So dahil po dyan, paano po kaya ito, kumbaga, napadali para po sa ating, lalong-lalo na yung mga first-time users ng ating programa or serbisyo na ito, paano po nila ito na-access? Naging smooth po ba yung ating enrollment system? Ayan, dahil din sa bagong platform natin ngayon sa e-learning, naging mas madali yung sa pag-process ng registration, yung sa enrollment sa mga course, at saka sa access dun sa mga mismong modules o learning materials dun sa website. At yun nga po dito sa ating mga enrollees, ma'am. Anyone, ma'am, as in public, general public, pwede pong mag-enroll dito? Do they have to like go through a specific set of instructions in order na makapag-register po sila?
Ayun po, very easy lang po ang mag-access sa aming courses. They only have to log in sa aming website, which is elearn.e-extension.gov.ph. So, tong website na to, pwede naman nilang ma-access at their own pace and at their own time. Ang kailangan lang nilang gawin ay gumawa ng account or mag-register dun sa website. And kapag nakapag-register na sila, pwede na silang pumili ng mga course or ng course na gusto nilang i-enroll. Open ang aming courses sa lahat ng Pilipino, nandito man sa bansa o nasa abroad. Pero ang lang kasi ng mga courses natin ay nasa Philippine conditions. So yun lang yung aming sinasabi na kung magte-take sila ng course, i-apply nila ito dito sa Philippines dahil yung technologies na yun ay according sa Philippine conditions. So, At ayun, ayun po. malamang ito po ay kumbaga laid down or parang na-introduce or parang siguro may parang briefer sa isang interested na course taker, ma'am, na Philippine-centric lang po yung ating mga datos. Ano naman po? Naman po. Parang Sa aming nakalagay. mga Opo. At dito nasa naman, FAQs. FAQs, ayan, sa ating mga frequently asked questions, lalo na po sa mga siguro, kasi meron tayo no sa kagawaran ng agrikultura or pagsasaka, yung ating suporta pagdating po sa ating mga OFWs or overseas Filipino workers, yung mga nais din natin maging kabahagi ng sektor ng agrikultura, isang magandang diversion. Kunwari, tapos na kayo sa inyong trabaho, hindi ko masabi kung ano yung schedule ninyo, pero kung kayo may laan na panahon para sa agrikultura, ito yung magandang pagkakataon upang matuto tayo. Pagkat ito okay na kahit ano nga po, wala sa bansa Pilipinas physically. At dito po sa ating mga requirements, nabanggit po natin na sobrang dali lang, di ba po, Ma'am Yov? Napakadali lang ng ating pag-access ng ating kurso. Doon po sa ating nababanggit din earlier, may pacing, kumbaga nakabase doon sa pacing nung mag-aaral. Kung kailan niya ito matatapos, ma'am, meron bang expiration yung ating mga courses? Wala naman po. Since self-paced nga ito, so pwede nilang i-access sa kung kailan lang sila free. Kung kailan lang sila pwedeng makapag-online. Tapos, pwede nilang pwedeng makapag-take ng as many course as they like, provided na isang course at a time. So, kailangan muna nilang tapusin yung current enrollment nila bago sila makapag-enroll sa new course. Ayun pala, no? So, pwede naman marami, pero tatapusin muna yung isa. So, one at a time. Para din naman hindi sabog yung, kumbaga, magkaroon ng information overload sa bahagi ng mag-aaral. Para talagang masiguro natin na nakukuha din natin ang kaalaman na dapat nating makuha sa bawat kurso. Mula po kanina ma'am pala, no, nabanggit natin, nag-start sa 5 courses ma'am. Meron ba tayong, from the nag-evolve tong 5, nasa ilang kurso na po tayo, and siguro can we elaborate lang po or enumerate yung mga commodities na covered po natin? Miss Ella, medyo mahabang kwento ito ha. Kasi 2007 nga nabanggit ko, nagsimula kami ng 5 courses. So over the years, hanggang nung 2022, meron kaming a total of 76 courses that's being offered dun sa e-learning. Yes, 2022 po yun. And then here comes pandemic. So nagkaroon kami ng user surge dun sa website. And dahil dun sa user surge, yung system medyo hindi din nahirapan siya to cope with that surge nga sa user. So, nagkaroon ng mga glitches dun sa system, like dun sa enrollments or dun sa access nila sa mga course. So, what we did is nag-develop kami ng bagong e-learning website nga noong 2023. And it was launched December 15, 2023 with 8 courses. Ang
Katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga commodities na covered ng e-learning nga ay on crops, livestock, marine and fisheries, social tech, at saka sustainable agriculture. So, from December 2023, right now, we are offering a total of 13 courses sa e-learning website. So, we have courses on crops, specifically yung rambutan production, coffee production, Pili nursery establishment, basic urban gardening, ubi production, at saka introduction to good agricultural practices. Meron naman kami on livestock, which is yung multiplying swine business opportunities, pig nutrition and health, and meron kami isa on poultry, which is yung cage-free egg production. Na may mga ibang courses din kami on food safety risk analysis, climate and weather-informed farm and fishing advisories, primer on establishing climate-resilient village, and yung understanding climate change in agriculture and fisheries. And ayun po pala, 14 na pala. Ang 14 ay na-launch lang namin nitong recently. Ito yung good aquacultural practices for milkfish. Ayan. So yan po ngayon ang current offering. Sa mga talaga, ang dami po. Sobrang welcome na welcome po ang ating publiko sa ating sektor ng agrikultura at hindi lamang limited sa ating pangisdaan. Meron tayo dyan crops, meron tayo dyan sa livestock. So pipili lang talaga tayo ng ating gustong matapos na kurso at pihado or sigurado, marami po tayong matututunan, makukuhang impormasyon. At siguro ito po yung katanungan ng ating tagapakinig na interesado na. Sabi niya, uy, may pasok akong gustong pag-aralan doon, lalo na yung kakapasok lang pala tungkol sa milkfish. Ma'am Yov, dito po ba sa ating mga courses, ano po ba yung kumbaga nakukuha nila? Meron ba dyang certificates? Opo, ang mga courses po namin ay certificate courses. So, kapag na-meet po ng ating learners or enrollees yung 60% na passing score sa ating test, kasi ang ating mga courses ay may test. So, pag napasa po nila yung course, makaka-receive sila ng certificate of completion by the end ng course. Ayun. Ito ay na-i-email sa kanila. Opo. At dito sa ating, ayun nga po, no, sa ating mga taga-pakinig, huwag po kayo mahiya, mag-browse na po kayo. Ibibigay namin ulit sa inyo lahat ng mga links na para mas madali po ninyo ma-access yung ating e-learning site for agriculture and fisheries. Katuwang po ng lahat ng mga sangayin ng gobyerno, particularly under ng DA or Department of Agriculture na nagtulong-tulong na mabuo po ang mga nilalaman nito. At meron kayong certificates. Ma'am Yov, bawat courses po ba para lang mabigyan ng idea yung mga, let's say ako, for coffee siguro, gaano po katagal yung isang module, ma'am? Kaya ko ba yung upuan? Kunwari, maglaan ako ng isang araw, ganyan? Opo, kayang-kaya po yung matapos ng isang araw kung buong araw nyo pong inaaral yung course. Ayan. So, talagang napakadali po at marami tayong makukuhang information dito na hatid sa atin ng ating mga kapatid sa ATI and of course yung ating mga proponents po dito. Bukod po sa ating information about sa certificates, Ma'am Yov, dun sa mga technical requirements po like yung usage nila ng laptop or mobile, ano po ba yung mga, saan po pasok yung sistema natin? Parehas po ba? Pwede rin po ba sa Android or iOS users? Yes po, pwede pong ma-access ang mga courses namin sa laptop, sa desktop, at saka sa mga mobile phones like tablets, cellphones, mga ganon. Pwede din siya sa iOS o kaya Android. Actually, pwede siyang ma-access nga sa pamamagitan nga ng web browser or yung sa Chrome or yung mga ganon. And meron ang isa pang kagandahan nito ay pwede din silang ma-access yung courses sa isang mobile app. So magda-download lang po nun.
Oo, magda-download lang ng mobile Yan. app, tapos dun sila makaka-access ng course. At sa pamamagitan nga nung app na ito, pwede nilang ma-access yung courses offline. Wow, ayun ang magaling Yun doon. lang Kasi, po. opo, parang sigurado may mga nagtatanong sa ating mga listeners, hala, kailangan naman pala ng internet dyan. Lagi pa lang dapat online. Wala akong data or wala kaming ganong access. So, pwede Mm, po siya na offline. yes po, pwedeng offline. Kailangan lang nilang i-pre-download yung content. Tapos, saka sila mag-take nung course, kasama na yung exam doon. Tapos, kapag nakapag-online na ulit sila, nakapag-connect sila sa internet, doon mare-record sa system yung kanilang exams, yung mga sagot nila sa Ayan. exam. Tapos, pagkatapos niyan, saka sila mabibigyan ng certificate. Ayan, palinaw ng palinaw yung ating pag-pick. Siguro magkakaroon ulit tayo ng mga panibagong enrollees sa ating e-learning courses. At dahil dyan, meron din kaming curious question para sa inyo, Ma'am Yov. Ano po kaya yung naging pinaka-popular na kurso? Lalo na po na nabanggit natin na nagkaroon tayo ng surge noong panahon ng pandemya. Ano kaya ito? Tsaka bakit kaya ito sa tingin ninyo, ayon sa datos natin, naging popular? Ah, Noon at saka ngayon po, ang pinaka-popular namin na course ay yung sa urban gardening. Wow. So, Marami yun po pa ang rin talaga ang mga Mm, interesado. marami mukhang madami po ang mga nasa syudad na gustong Mm-mm. magkaroon ng home garden kung saan sila makakapag-produce ng sarili nilang makakain, no? Nakakatuwa naman po, no? Kasi, syempre, pag may alam tayo, di syempre, i-apply natin ito. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang ating, isa sa mga epekto nito ay pagkakaroon ng access, direktang access, even ng mga nasa syudad. Hindi lang yung mga ano natin, no? Yung mga counterparts natin, yung mga primary producers natin mula sa ating mga kanayunan or rural areas. Ito, another curious question po. Meron po ba tayong mga foreigners na nagtitake po ng courses natin by any chance? Sa ngayon po, ang mga nagtitake po sa aming mga courses ay mga extension workers, farmers, Hmm. students, agri-enthusiasts. Sa side po ng admin, kapag na-detect po namin na foreigner, ina-advise po namin na ito ay intended for local conditions. Kaya Mm-mm. kung nasa ibang bansa sila. So, may konting probing po minsan kapag foreigner yung nagte-take ng course. Kasi meron naman po tayong mga foreigners, iba na naka-stay na dito sa Philippines. Yes. So, yung ganun po, kailangan lang po natin sigurado na yun po. Para Oo. magamit naman nila yung technologies. Ayan. At syempre, ang ATI para po syempre sa mga, lalo na sa mga nakikinabang po sa napakaraming serbisyo nito, ay kilala mostly sa ating, of course, ang training, mga pagsasanay. At yan po ay usually face-to-face, ma'am. Ano po? Ito pong ating online courses po ay kumbaga, ano po yung kumbaga naging complementing feature nito versus po sa ating, or hindi siguro versus, kasi nga complement na ano niya na parang component po niya with regard sa ating mga ginagawang face-to-face na training. Sa mga nakaraang taon, Miss Ella, bali itong mga e-learning natin na materials ay ginagamit nila to complement yung mga face-to-face trainings. Halimbawa po ay ang participants, pinapatake nila ng course before they go dun sa mismong activity na face-to-face. So para nagiging blended yung mode of delivery ng trainings kasi magte-take mo na sila ng e-learning tapos saka pupunta doon sa training. Para halimbawa nababawasan na po yung actual time ng face-to-face. More on practical na ano na lang po, activities.
Ngayon, nakaka-excite naman po talaga dahil siguro yung mga nasa, yung dati nung wala pa si e-learning, pagpasok, ano kaya expect ko? Pero dahil sa tulong na meron tayong kumbaga preparatory, pwede ba natin gamitin yung term na ganun? Parang na-prepare na muna bago sumabak dun sa practical side nung isang kursong kanilang kinuha. So, nakakataas ito ng confidence sa bahagi po ng ating mga mag-aaral. Nakakatuwa naman. At dahil po dyan, meron po ba tayong mga last December 2023, nabanggit po natin na ano po tayo, nag-shift po tayo, tama ba ma'am, ng ating platform? I mean, upgrade po tayo into a new site with regards po sa ating e-learning course site. Ano pa po ba yung ating mga next steps for e-learning for agriculture and fisheries? 5 to 10 years po siguro, ano ba yung ating mga plans for our platform? So sa ngayon po, syempre, continuous course development po, no? We have been talking din with other government agencies, mga private partners sa pag-develop ng mas madami pang mga e-learning courses dun sa ating platform. Kasi malayo-layo pa ang ating tatakbuhin. Kumbaga dahil 76 courses kami dati. So, ayun. Yun yung somehow goal. And aside from that po, we are envisioning din to offer closed group sessions, yung mga seasonal, yung mga synchronous na mga courses. And of course po, we intend to apply yung mga courses namin for CPD accreditation, but kumbaga magkaibang category po ito dun sa ino-offer namin ngayon dahil ang CPD courses may time limit and identified yung mga participants pati yung resource person. So pero yun po ang aming nakikitang patutunguhan ng e-learning for agriculture and fisheries na makakapag-offer na ng mga CPD courses. Ayan, napakalaking importansya po nito lalo na sa ating mga kapatid na lisensyado at nais na lagi ma-refresh yung kanilang, tama po, no, yung CPD points. Mahalagang kumbaga credit na makuha po sa kanilang pagsasanay, patuloy na pagpapayaman ng kanilang kaalaman sa kanilang napiling field, which is of course ang agriculture. At dahil po dyan, muli po, anyayahan po natin ang ating mga tagapakinig. Saan po ba pwede makipag-ugnayan? Kung may katanungan at paano po ba natin ma-access? Once again, contact details po with regards sa ating e-learning. So ayan po, ang ating e-learning for agriculture and fisheries ay pwede niyong ma-access sa www.elearn.e-extension.gov.ph. Kapag may mga katanungan naman po kayo tungkol sa e-learning or sa mga ibang agriculture and fisheries technologies, meron po ang aming Farmers Contact Center na pwede nilang i-text or tawagan sa 0920-946-2474. Ang ating Farmers Contact Center po ay maaring ma-contact mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos meron din naman po kaming email na pwede nyong makapag-send ng mga queries. Ito po ang e-extension@ati.da.gov.ph. Aside po dito, meron din po kaming Telegram at Viber channel, yung Farmers Contact Center. Pwede din po silang mag-subscribe doon para sa mga latest na announcements about sa mga courses na bago sa e-learning at saka yung mga ibang technology tips. Nagsasend din po kami doon. And doon sa, maliban po sa text, doon sa hotline na binigay ko kanina, pwede din pong makontak yung hotline na yon sa Viber tsaka Telegram. So yun po yung mga channels kung saan po kami pwedeng makontak. Ayan, ano po, lalo na po sa mga kabataan natin dyan na naghahanap ng makabuluhang gawain sa internet. Ito na nga ang tamang venue para sa inyo. Matuto po tayo
ng ating mga kurso for agriculture and fisheries. Pero bago po namin kayo tuluyang pakawalan, mayroon po ba kayong nais na ipaabot na mensahe para po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay? Ayan po. Sana po ay mabisita nyo ang aming e-learning website at sama-sama po tayong matuto ng mga technologies and practices on agriculture and fisheries. Simpleng-simple lang po, madali lang ang paraan para matuto tayo sa mga dito. Through simple clicks and swipe, you can learn na po a lot of things. So, mag-register na po sa e-learning at mag-enroll na po sa aming mga courses. Maraming salamat po. Ayun po, maraming salamat po sa ating naging panauhin para po sa edisyong ito ng Agri On Air. Ito po yung ating talakayan para po sa mga kaka-tune in pa lamang, pwede pong balikan ang ating episode na ito sa ating Maunlad na Pilipino playlist. Pero ito po ang ating naging diskusyon kasama po ang hepe ng E-Extension Program Management Section ng Information Services Division ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture, ang e-learning for agriculture and fisheries, Ma'am Jovina Claire Pawi. Hi po, Ma'am, ulit, and thank you so much po sa pagpapaunlak sa atin. Ito po ang Agri On Air. Muli po, para sa e-learning for agriculture and fisheries, nasama po natin mula sa E-Extension Program Management Section ng Information Services Division ng DAATI. Ito po ang Agri On Air with Ma'am Jovina Claire Pawi. Maraming salamat po. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nandito pa rin po tayo sa ating programang Maunlad na Pilipino. Siyempre, narito naman po yung ating, mula po sa ating pagtatapos ng topic ng e-learning. Sana po may natutunan po kayo, no? Kung meron po kayong feedback with regards po sa programa na ito or any part ng ating program, welcome po kayo to give us a message po sa aming official email address, ang afid@mail.da.gov.ph. Ganyan din po, we invite you na mag-like sa ating fan page for the program. Mag-iba po ito sa 702 DZAS na FB page. Meron po kaming fan page. Ayan, ang Maunlad na Pilipino or facebook.com/Maunlad na Pilipino. So, yun po. See you po sa ating fan page ng MNP for more updates. And of course, narito po ang ating unlad komunidad. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa kabuuhang accomplishment ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project sa nagdaang taon. Sa pagtatapos ng taon, ang PRDP ay mas lalong napabuti ang buhay ng mga magsasaka at mangingisda sa mga rural communities sa buong bansa sa taong 2024. Ayon sa report mula sa Project's Rapid Appraisal of Emerging Benefits o RAEB na isinagawa mula 2019 hanggang 2024, ang kita ng mga benepisyaryo ng PRDP ay tumaas ng hanggang 24%. Sa pinaka-latest na datos noong November 30, 2024, nakapagpondo na ang PRDP ng 899 na intervention na nagkakahalaga ng 44.17 billion pesos, habang ang mga partners mula sa local government unit, national government agencies at pribadong sektor ay nagbigay ng suporta ng 8,538 na intervention na nagkakahalaga ng 104.14 billion pesos gamit ang Project's Provincial Commodity Investment Plans o PCIP. Kasama rin ang PRDP sa isinusulong ni DA Secretary Francisco P. Laurel Jr. sa kanyang 4 na taong plano na para sa masaganang Pilipinas na naglalayong makamit ang seguridad sa pagkain para sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapabuti ng produksyon ng agrikultura upang matiyak ang pagkakaroon ng abot-kaya at masustansyang pagkain.
Sa ngayon, ang PRDP ay may 509 na natapos na mga subproyekto sa infrastruktura na nagkakahalaga ng 32 billion pesos na binubuo ng 2,172 kilometers na farm-to-market roads, 2,197 linear meters ng mga tulay, 2,816 na hektarya ng irrigation system facilities, at 36 na proyektong nagsusupply o nagbibigay ng malinis at ligtas na inuming tubig o potable water system para sa 23,357 na mga kabahayan. Ang interbensyon na ito ay nakapagbigay na ng mga serbisyo sa 3,094,350 na benepisyaryo. At para naman sa enterprise development, ang PRDP ay mayroong 673 na nakumpletong subprojects na nagkakahalaga ng 2.99 billion pesos at nakapagbigay ng mga serbisyo sa 157,749 na benepisyaryo na miyembro rin ng Farmers and Fisherfolks Associations o FCAs. Ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga FMR ay nakatulong na mabawasan ang oras ng paglalakbay ng 65% sa tag-araw at 63% sa panahon ng tag-ulan at ang mga gasto sa transportasyon ay bumaba rin ng 52%. Matapos ipatupad ang mga ito, tumaas rin ang dami ng trapiko na nagpapahiwatig na may maayos na kalsada na sila at nakakapasok na ang iba't ibang klase ng transportasyon sa kani-kanilang lugar. Bukod pa rito, ang mga benepisyaryo ay naiulat rin na nagkaroon ng sari-saring pananim, nagkaroon ng malawak na lugar sa production ng kanilang mga produkto at mababang gasto sa kanilang produksyon. Binibigyang diin ng PRDP ang clustering at consolidation approach para mapalawak ang infrastruktura at maiangat ang kalidad ng mga negosyo o agribusiness enterprises ng mga magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para sa direktang pag-access sa merkado, trainings at iba pang tulong upang mapaunlad ang kanilang mga sinusuportahang commodities. Ang PRDP ay isang inisyatiba na suportado ng World Bank na pinapatupad ng DA. Nilalayo nitong bumuo ng moderno at climate resilient sa pamamagitan ng mahahalagang infrastruktura sa kanayunan sa pamumuhunan sa agrikultura. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang inihandang bahagi ng DA-PRDP. Siyempre, for this one, we would like to thank si Ma'am Julie. Thank you so much, Ma'am Julie. Tandaan niyo po si Ma'am Julie. Yan po ang ating isa sa mga pinaka-naging katuwang when it comes to Unlad Komunidad, especially for last year. And I'm guessing this year also. So, tutok lamang po sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment na batid ba ninyo? Diba? Natuwa rin po ako din sa sound na yan. So, shoutout po sa ating mga kasamahan sa ating DZAS family for searching po yung sound na yan for the use of batid ba ninyo. So, DPI po, 95 years na naglilingkod sa pagpapaunlad ng sektor ng paghahalaman. Ngayong Enero po, pinagdiriwang ng Kawanihan ng Paghahalaman o Bureau of Plant Industry ang kanilang ika-75 taong anibersaryo. Ang BPI po ay isang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture na responsable sa paglilingkod at pagsuporta sa sektor ng industriya ng halaman sa bansa. Ang BPI po ay itinatag noong January 1, 1930 sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 363.
Kaya ito ang isa sa mga pinakamatandang ahensya na nakatuon sa agham at teknolohiya ng halaman ng Pilipinas or sa Pilipinas. Isinusulong ng BPI ang pag-unlad ng industriya ng halaman sa pamamagitan ng pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon ng pananim, proteksyon ng pananim at epektibong pagpapalaganap ng teknolohiya. Ang National Plant Quarantine Services Division or NPQSD ang nagsisilbing regulatory arm naman po ng DA-BPI sa usapin ng importasyon, eksportasyon at domestic movement ng mga halaman at produktong halaman. Layunin nitong pigilan ang pagpasok ng mga dayuhang peste sa bansa at ang pagkalat ng mga pesteng nasa loob na ng bansa. Ang industriya ng paghahalaman ay may malaking kahalagahan sa ating bansa at ito ay hindi lamang nakatali sa mga aspetong pang-ekonomiya kundi pati na rin sa kalusugan, kalikasan at komunidad. Kaya naman, patuloy ang isinasagawang mga hakbang ng BPI para paunlarin ang sektor ng paghahalaman at matulungan ang Pilipinong nakadepende dito. At sa nalalapit na pagdiriwang ng week-long anniversary nito mula po January 22 na may temang Thrive at 95, Innovating for Climate Resiliency Towards Food and Nation Security. Abangan na ang iba't iba po pong aktibidad na inihanda ng ahensya tulad ng Kadiwa ng Pangulo kung saan ay pwede po kayo makabili ng ligtas, sariwa at abot kayang pagkain. Meron din po mga booth kung saan ay pwedeng makabili ng dekalidad ng mga binhi, organic fertilizers at iba pa mga mahalagang agricultural products, interactive open house events at exhibits na naglalarawan ng mga tagumpay ng BPI pagdating po sa agrikultura. And of course, kasama po ang aking kasamahan na nagdulot sa inyo ng impormasyong ito na si Ira Cruz. Bumabati po kami sa inyo ng Happy 95th Anniversary Bureau of Plant Industry. So para pa po sa iba pang impormasyon kaugnay na pagdiriwang na ito, bisitahin lamang ang Facebook page ng BPI sa facebook.com/Bureau of Plant Industry. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli maraming salamat po sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ang MNP or Maunlad na Pilipino ay programa pang radyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leyon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Wala po ito sa aklat ni Daniel 6:22. And thank you so much po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon mula po sa Department of Agriculture. Inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP or ang Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po once again sa aming DZAS family. Nakatuwang po namin sa episode nito at sa lahat ng episode, for the past few years po na ako po ay kasama dito sa nag-aayos ng ating programa. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pong mga tagapakinig. Next Saturday po ulit, samahan nyo kami muli sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And of course, once again, I would like to thank po si Ms. Ira Cruz na kasama po natin sa ating program, and of course, the whole support of our DA-AFID, ang lahat ng mga sections, editorial, circulation, publication, admin, audiovisual, sana a library of course, and sana wala akong nalimot at this early part of our day. Once again, let's see you next Saturday 5 to 6 in the morning. Ako si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay. Enjoy the rest of the weekend. Kahit anong pagod, pagsubok, kakayanin ko. Basta't mahalaga ay magkasama tayo. Huwag kang mag-alala.
Akong bahala sa inyo.